Hello, magandang araw po sa lahat guys, mga lodis, mga han, mga kabeben, mga mahal dyan sa buhay. Ito po ang inyong DJ Maki of 101.1 Team Power Flowers. Kumusta po yung lahat guys? Ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Pero bago po yan mga lodis, shoutout po muna natin yung mga nag-comment. Shoutout po natin si Memory Vlog. Thank you so much po sa pag-comment, Lodi, sa asawa kong mayaman. Si Josefa Shirley Fungo de Gracia. Hello, Lodi. Josefa, thank you so much po. TLB Page 0.2. Hello, Lodi TLB Page. Giseline Rufo Espiritu. Shirel Akangan Puchakan. Juan Carlos and Mami Lynn Vlog. Hello, thank you so much po sa pag-like and pag-comment po sa kwento natin ng asawa kong mayaman. And meron pa rin po si Ercali Lexe. Hello, Lodi Ercali Lexe. Shoutout po sa iyo dyan, Lodi Ercali Lexe. Ayaw po, okay ka lang dyan at sa family mo po. Shoutout po dyan. Shoutout din po kay Lodi Marinel Ibanez, Evangeline Madrid Carino, Salves Reels, Idol Giri TV, Daisar Raquetera, and Juan Carlos and Ezra Tibordo. Hello po, hello. Magandang araw sa inyo mga lodis. Alright, huwag na natin patagalin to guys. Ito na po yung kwento natin ng asawa kong mayaman. Hindi tumanggi si Yao Ching. Kahit na siya ay isang alipors ng pamilya Shen, palagi niyang minamaliit ang pamilya Shen. Sa makatuwid, sinabi ni Yao Ching kay Chin Yu ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilyang Shen ay mula sa mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan. Ngunit ang mga mayayamang tao sa kasalukuyan ay halos kasangkot sa industriya ng real estate, sabi ni Yao Ching. Mga produktong pangangalaga sa kalusugan. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at hindi maiwasang mapangiti. Hindi ba ito ay tama para sa kanya? Anuman sa mga formula ng tableta ni Chin Yu ay maaaring mabangkarote ang pamilya Shen. Mr. Chin, bakit hindi mo hayaang tulungan ka ng pamilya yan sa bagay na ito? Tanong ni Yao Ching na may pagtataka. Maaaring mabangkarote ng pamilyang yan ang pamilya Shen sa isang patak ng isang sombrero. Umiling si Chin Yu at sinabi sa mahinang boses, hindi ka maaaring umasa sa ibang tao para sa lahat. Kung may kakayahan ka lang kaya mong makuha ang respeto ng ibang tao. Kung aasa siya kay Yan Ruizu para sa lahat, anong karapatan ni Chin Yu na pumunta sa pamilya Yan para mag-propose ng kasal? Matapos manirahan sa pamilyang Su sa loob ng 3 taon, alam na alam ni Chin Yu na kung hindi sila magkatugma, wala siyang anumang dignidad. May isa pa akong gustong itanong sayo. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Chin Yu. Kanino mo natutunan ang iyong kakayahan? Tanong ni Chin Yu. Ang antas ng lakas ni Yao Ching ay ang pinakamalakas na Chin Yu na nakita kailanman. Kahit si Chin Yu, na nasa ikalawang antas ng chi refining stage, ay hindi niya katapat. Natahimik sandali si Yao Ching. Pagkatapos ay pinilit na ngumiti at sinabing, nag-aral ako sa ilalim ng Southeast Sect, ngunit sa kasamaang palad, masyado akong mahina. Kaya pinalayas ako, masyadong mahina, hindi mapigilan ni Chin Yu na medyo mamangha. Si Yao Ching ay talagang pinalayas sa sekta dahil siya ay itinuturing na mahina. Kung gayon gaano kalakas ang Southeast Sect? Nagpatuloy si Yao Ching sa pagpapaliwanag, ang Southeast Sect ay nagsasanay din ng inner strength. At ang level ko ay nasa ika-8 yugto ng inner strength. Para sa Southeast Sect, ang mga mas mababa sa master level ng inner strength ay hindi qualified. Ang ekspresyon ni Yao Ching ay medyo nanghihinayang. Agad nitong pinukaw ang interes ni Chin Yu. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman niya na ang isang inner strength master ay maaari lamang ituring na baguhan sa Southeast Sect. Mayroon ding mga grandmaster sa inner strength at maging mga martial grandmaster sa itaas nila. Ang mga may sapat na lakas ay maaaring dominado ang isang rehiyon o napunta sa isang top tier na blue blood na pamilya. Sa katunayan, dapat malaman pa ni Miss Yan ang tungkol dito, sabi ni Yao Ching. Dahil dito, nakaramdam ng krisis si Chin Yu.
Mukhang kailangan kong dagdagan ang aking lakas sa lalong madaling panahon, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Kinabukasan, naglabas ang pamilya Shen ng mahalagang balita sa Jiangcheng, bawat negosyanteng nakipag-ugnayan kay Chin Yu ay mga kaaway ng pamilya Shen. Nang mailabas ang balitang ito, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Sa loob lamang ng isang araw, 12-12 tao ang bumisita sa pamilya Shen. Karamihan sa mga taong ito ay mga lokal na negosyante sa Jiangcheng. Gusto nilang lahat na gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng pabor sa pamilya Shen. Hindi ito pinansin ni Chin Yu. Hindi niya kilala ang maraming negosyante sa simula. Kaya ang bagay ay walang gaanong kinalaman sa kanya. Kinagabihan, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Chin Yu. Galing talaga sa Du Yuan ang tawag sa telepono na ito. Mr. Chin. Gustong imbitahan ka ng tatay ko sa hapunan. I wonder kung free ka ba ngayong gabi. Magalang na sabi ni Du Yuan sa telepono. Hindi napigilan ni Chin Yu na matawa. Ang tatay mo. Wala akong relasyon sa tatay mo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Mapait na sinabi ni Du Yuan, wala talaga akong may tatago sa iyo. Ang aking ama ay nais humingi ng tulong sa iyo. Kung ito ay maginhawa para sa iyo, magkita tayo at mag-usap. Nag-isip sandali si Chin Yu at sumang-ayon, okay. Makalipas ang 10 minuto, personal na nagmaneho si Du Yuan patungo sa Dragon Paradise. Si Du Yuan ay mukhang medyo haggard, at siya ay napakawalang hiya. Nang makita niya si Yao Qing, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mr. Chin, bakit siya nandito? Sinabi ni Du Yuan na may kaunting pagbabantay. Napangiti si Chin Yu. Inabot niya at tinapak ang balikat ni Yao Qing, sinabing, siya ang lalaki ko ngayon. Biglang natigilan si Du Yuan, na parang hindi niya maintindihan. Huwag na nating pag-usapan ito. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay. Tara na. Kaya, sumakay si Chin Yu sa kotse ni Du Yuan. Si Du Yuan ay nagmaneho ng isang Mercedes-Benz G63 na medyo marangya at higit sa liwanag sa halos lahat ng mga kotse sa kapitbahayan. Paalis na sana ang sasakyan sa kapitbahayan. Biglang may pumasok na sasakyan. Kumunat ang noo ni Du Yuan. Magsasalita pa sana siya, nakita niya si Zhao Gang na gumulong pababa sa bintana. Yu, hindi ba ito si Mr. Du? Palihim na sabi ni Zhao Gang. Sumimangot si Du Yuan at sinabing, Zhao Gang. Anong problema? Napangiti si Zhao Gang ng pilyo at sinabing, walang anuman. Nabalitaan ko lang na hindi ganoon ka-optimistic ang sitwasyon ng pamilya mo. Nabalitaan ko na ang iyong mga kasosyo sa negosyo ay nag-terminate ng kanilang mga kontrata sa iyo. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Du Yuan at hindi siya nagsalita. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhao Gang, tinatrato tayo ni President Shen ng hapunan ngayong gabi. I don't think he invited you, tama ba? It's none of your business. Ilipat ang sasakyan. Malamig na nagalit si Du Yuan. Ngumuso si Zhao Gang at sinabing, Du Yuan, bakit ka nagpapanggap? Nagsalita na si President Shen na gusto niyang mabangkarote ang iyong pamilya. Sa tingin mo pa ba ang pamilya mo ang pinakamayaman? Si Chin Yu, na nasa kotse, ay hindi napigil ang sumimangot. Ibinaba niya ang bintana ng kotse, malamig na tumingin kay Zhao Gang at sinabing, ilipat ang sasakyan. Ayokong sabihin sa pangalawang pagkakataon. Oh, nandito rin si Chin Yu. Nang makita niya si Chin Yu, mas lumawak ang ngiti sa ekspresyon ni Zhao Gang. Hindi kumibo si Chin Yu at direktang itinulak ang pinto ng kotse para makalabas. Nang makita ito, si Zhao Gang ay nagmamadaling sumakay sa kotse at nilock ang pinto ng kotse. Ano? Gusto mo akong suntukin? Halika, subukan mong hampasin ako, palihim na sabi ni Zhao Gang. Tumango si Chin Yu. Lumapit siya at hinawakan ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos, bigla siyang nagpuwersa. At ang pintuan ng sasakyan ay agad na naglabas ng malakas na kalabog. Sa sumunod na segundo, ang nakalock na pinto ng kotse ay talagang pilit na hinayla pababa ni Chin Yu. Tahimik na nakatingin si Zhao Gang sa pinto ng kotse na hinayla pababa at hindi napigil ang malunok. Tao ba siya? Ibinaba niya talaga ang pinto ng sasakyan. Habang siya ay nabigla pa. Inabot na siya ni Chin Yu at hinayla siya palabas. Chin Yu, dahan-dahan lang. Binibiro lang kita, sabi ni Zhao Gang sabay ngiti na nahihiya. Nakita niyang binali ni Chin Yu ang braso ni Shen Tian gamit ang sarili niyang mga mata.
Nang makita siyang ganito, napangiti si Chin Yu at sinabing, "Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Bibigyan kita ng isang sampal bilang aral." Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha. Bagamat naging maluwag sa kanya si Chin Yu sa pamamagitan ng sampal, namumula pa rin ang kalahati ng mukha ni Zhao Gang. Ilipat ang sasakyan ng mabilis, sabi ni Chin Yu na may malamig na ekspresyon. Bagamat galit si Zhao Gang sa kaibuturan, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Pinipigilan lang niya ang galit at ilipat sa gilid ang sasakyan. Pagkaalis ni Chin Yu, galit na pinagalitan ni Zhao Gang, "Sino ka sa tingin mo? Kung aalis si Yan Ruizu sa Jiangcheng, magiging katatawanan ka ng lahat." Pagkatapos, hindi mapigilan ni Zhao Gang na umiyak, kailan aalis si Yan Ruizu. Kahit na si Yan Ruizu ay nanatiling mababang profile kamakailan. Binigyan niya ng matinding pressure ang lahat at pinananatili silang nabalisa. Maging ang pamilya Shen ay walang lakas ng loob na tumawid sa kanya. Nagmaneho ang kotse hanggang sa tahanan ng pamilya Do. Bilang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang pamilya Do ay likas na mayaman, at ang bahay na tinitirhan nila ay sobrang marangya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Chin Yu sa harap ng pintuan ng pamilya Do, nakaramdam siya ng malamig na kapaligiran. Hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot. Ang buong pamilya Do ay tila napapalibutan ng isang nagbabantang aura. "Mr. Chin, anong meron?" tanong ni Du Yuan. Umiling si Chin Yu at sinabing, "Wala." Pagka-park ng sasakyan ay naglakad na silang dalawa sa sala. "Mr. Chin, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tatawagan ko ang aking ama," magalang na sabi ni Du Yuan. Inutusan niya ang isang katulong na magbuhos ng isang basong tubig para kay Chin Yu at nagmamadaling umakyat. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba sina Du Yuan at ang kanyang ama na si Du Hengsheng. Isang matandang lalaki na may puting balbas ang sumunod sa kanila. "Mr. Chin." Mabilis na lumakad si Du Hengsheng at nakipagkamay kay Chin Yu. Tumingin si Chin Yu kay Du Hengsheng at hindi maiwasang sumimangot. Ang ekspresyon ni Du Hengsheng ay mapatla, ang kanyang mga labi ay kulay ube, at ang kanyang mga templo ay madilim. Mukha siyang napakasakit, higit sa lahat. Hindi maramdaman ni Chin Yu ang anumang sigla mula sa kanya. "Masama ba ang pakiramdam mo, Mr. Du?" Casual na tanong ni Chin Yu. Napabuntong hininga si Du Hengsheng at pinilit na ngumiti. "Oo, nakakaranas ako ng lahat ng uri ng problema kamakailan. Dad, doktor din si Mr. Chin. Maaari mong hilingin sa kanya na suriin ka," mabilis na sabi ni Du Yuan. Ikinaway ni Du Hengsheng ang kanyang kamay at sinabing, "Wala akong sakit." Sa puntong ito, humihingi ng tawad si Du Hengsheng, "Mr. Chin, kung hindi ka abala, maaari ka bang maghintay sandali?" Tumango si Chin Yu at sinabing, "Okay lang. Baka mauna ka." "Salamat." Mabilis na tumango si Du Hengsheng. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang nakaputi sa tabi niya at sinabing, "Lu Senior, salamat sa iyong problema." Ang matandang lalaki na tinawag na Lu Senior ay ngumiti at nagsabi, "Huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang problema." Agad na natuwa si Du Hengsheng at mabilis na sinabi, "Pakipaliwanag, Lu Senior." Mahina hong sinabi ni Lu Senior, "Mahina ang iyong kalusugan kamakailan. Kumonsulta ka sa maraming doktor nang walang pakinabang. Ito ay sanhi ng Feng Shui. Mr. Du, pumunta ka ngayon sa kanlurang dingding ng kwarto at tingnan kung may matulis na bagay," patuloy na sabi ni Lu Senior. Hindi nagpahuli si Du Hengsheng at nagmamadaling naglakad sa direksyon na sinabi sa kanya ni Lu Senior. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Du Hengsheng na may dalang basag na plorera. Meron talaga. Ang plorera na ito ay nasa kabinet sa buong panahon. Hindi ko alam kung paano ito nasira, medyo gulat na sabi ni Du Hengsheng. Tumawa si Lu Senior at sinabing, "Ito ang pinakabuod ng problema. Ang pagkakaroon ng sirang bagay sa bahay ay isang malaking bawal." Inabot ni Du Hengsheng at hinawakan ang kamay ni Lu Senior, tuwang-tuwang sabi niya, "Salamat, Lu Senior. Isa ka talagang Feng Shui Master." Si Lu Senior ay naglabas ng ilang barya at ibinigay kay Du Hengsheng. Ngumiti siya at sinabing, "Ibitin mo ito sa posisyon ngayon lang. Tandaan, ibaba mo ito at ilibing pagkalipas ng 3 araw. Ginagarantiya ko na ang iyong kalusugan ay maibabalik." Naliwanagan mo ako,
Lu Senior, salamat, Lu Senior, mukhang nasa sabik si Du Hengsheng. Sa palagay ko hindi ito ang pinakabuod ng problema, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Qin Yu. Pagkasabi pa lang niya nito, medyo naging awkward na agad. Nagdilim ang ekspresyon ni Lu Senior. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkagambala ni Qin Yu. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin. Sana po nag-enjoy po kayo mga lodies at sana po suportahan niyo pa po ako lagi guys, and please like and share po sa ating kwento po ng asawa kong mayaman. Sana all, di ba? Alright guys, thank you so much po. Ito po yung DJ Makib 101.1 Team Power Flowers po. Enjoy your day mga lodies. Ingat po lagi mga lodies. Bye-bye!